World News in 5. Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Siksik sa impormasyon. Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738, Sports Radio 918 Radyo Magazine, 1278, at Radyo Pilipinas World Service. nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na Sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. Radyo Pilipinas World Service. Sports Radio. Radyo Pilipinas Magazine, serbisyo publiko. taginting ng ATM. Lakas ng FM. The AM and FM Collab. Collab. Sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Pilipinas, 8 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Isang magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas ngayon pong ika-18 ng buwan ng Enero, taong 2026, ikatlong linggo na po tayo ha, tama ba ako? Ng buwan ng Enero at tayo po hanggang alas 4 po tayo ng hapon at inaanyayahan namin kayong subaybayan at pakinggan ang ating talakayan ngayong hapong ito. At tayo po ay napapanood sa ating Facebook page na Kalinga Hatid at Radyo Pilipinas. Paki-like and share lang po tayo ha sa Facebook page natin at tayo napapanood din po sa Affordabox at Digibox. At tayo po ay napapakinggan Radyo Pilipinas 738. Okay? At syempre nais nating pasalamatan ng bumubuo nating programa mula sa Presidential Communication Office ang ating Secretary Dave Gomez at ang ating Director Fernando Sanga mula sa Presidential Broadcasting Service kasama ng ating Station Manager Sir Alan Alyanige, ni Sir Ray Sampang at ng ating kasama sa technical side Sir Oli Lopez at si Ma'am Joy Timidan. At syempre sa Philippine Red Cross ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon kasama ng iba pang Board of Governors at ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang at ng ating mahigit 100 chapters natin nationwide ng kanilang mga administrators, Board of Directors at ang kanilang Red Cross 143 at Red Cross Youth. Okay, hindi na natin patatagalin pa. Mga kasama natin Governor Corazon Alma de Leon sa ating Zoom. Magandang hapon po, ma'am. Yes. Good afternoon. Magandang hapon. At we are pleased na ang topic natin ay pag-aalalay ng PRC ngayon, Sinulog Festival 2026, Safeguard Launch sa Cebu. Kaya tamang-tama nandito na yung bisita natin. Muna si Attorney Maria Vera de Jesus, Administrator PRC, Cebu City Chapter, and of course, Director Anton Perdices, Chairman PRC, Cebu City Chapter. And to them, I'd like to open this program by reading this message. This season, let us reflect on the beauty and majesty of our earth. May we open our hearts to the call for a universal communion with all of creation and embrace our guardianship of nature. I pray that each of us, in our own small ways, answers the call to care for our only home and to preserve this unique gift, a manifestation of God's unending universal love for generations to come. May love, kindness, and peace be upon us all. At tamang-tama, nandito na ang ating panauhin ngayong hapon sa Kalinga Hatid ng Red Cross. Unahin nating pakilala ang ating si Attorney Maria Vera de Jesus, Administrator PRC Cebu City Chapter. Mag-greet ka muna, Attorney Vera. Yes po, Govcora, magandang hapon at magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa FB Live ngayon sa ating programa na Kalinga Hatid ng Red Cross at syempre po sa mga taga Cebu na ngayon naman ay nagkakasiyahan dahil po sa kapistahan ng ating Santo Niño. Thank you very much, and of course, we welcome Director Anton Perdices, Chairman of PRC Cebu City Chapter. Please greet our audience. Good afternoon, Go Director Cora, and Panton, everybody yes. in the Philippines. Magandang hapon at Pit Seniors at tayong lahat. Thank you very much. So, straight na tayo sa interview, no? Ano-ano ang mga naging preparation na ginagawa ng Philippine Red Cross Cebu sa Sinulog Festival sa Cebu? Go ahead, Attorney Vera. Opo, Govcora.
Ito nga pong Cebu chapter no sa ng Philippine Red Cross po sa pamumuno ng ating Chairman and CEO at Secretary General, pati na rin po sa suporta ng ating mga masisipag na Board of Directors, ay pinaalalahanan tayo na dapat huwag tayong maghahanda ng kung kailan papalapit na ang sinulog. So as early as November, tayo po ay naghanda na. Yan ay back-to-back habang ginagawa natin ang response sa earthquake at sa Tino. So hindi po natin nakalimutan na maghanda rin para sa sinulog at inuna nga po natin yung capacity, yung skills enhancement and more capacity building ng ating mga volunteers upang masiguro na tayo ay handa. Atin din pong siniguro na yung mga pangunahing assets na kailangan i-deploy ay nasa magandang kondisyon, katulad ng ating mga ambulansya, yung food truck para sa mga volunteers and responders, at yun pong ating rescue boats. At syempre, kailangan din nating masiguro na yung ating mga volunteers and responders ay nasa mahusay na kalagayan, hindi lamang sa skills, kundi yung kanilang pangangatawan at handa ng kanilang kaisipan. Thank you very much. Ano-ano ang mga naging aktibidades para sa Sinulog Festival 2026 at saang mga kalsada sakop na madadaanan o isasara? Kasi kailangan alam ng mga tao kung ano ang hindi pwedeng daanan at ano yung pwedeng daanan. Go ahead, Attorney Vera, and of course, I'll also ask Director Anton Perdices. Go ahead. Tayo po ay nagsimula ng ating aktibidades para sa sinulog sa pamamagitan ng yung opening salvo. Meron po tayong opening salvo noong January 8 at ito po ay matiwasay at tahimik na nairaos. Tayo po ay nagbantay sa madaling araw na posisyon noong January 8 din po yan at Novena Masses na hanggang ngayon nga po ay meron. Ito po ay sinundan ng sinulog sa kabataan sa Dakbayan, may brass band competition. At syempre yung pinakahihintay ng karamihan ay yung nangyari nga po kahapon na fluvial procession at ngayon nga yung Grand Parade. So sa ngayon, Gongkora, mas mahalaga na masabi ko ngayong araw na ito kung ano yung mga nakasarang kalsada. Sarado po yung kalsada natin sa Imus Road. Sarado din po yung London Extension, P. Del Rosario, Cavite Road. At syempre, yung Fuente Osmeña Boulevard kung saan doon dumadaan yung 37 contingents ng ating Grand Parade. Pero mananatili pong nakabukas ang Colon Street para sa mga emergency lanes at doon po sa mga pwedeng daanan ng ating mga private vehicles. I'd like to ask Director Anton Perdices, how did you deploy your 140 volunteers? And of course, how many ambulances did you deploy in this activity? Go ahead. Thank you, Govcora. Based on the information that Attorney Vera shared, that we have 5 ambulances distributed throughout the Sinulog route, which has been the same route as last year. So we had good training last year of where to strategically situate our ambulances at yung mga medical tents natin in case there were any victims that needed assistance. A lot of it really is because of yung sa heat stroke, dehydration. So right now there are situated all over the route that Attorney Vera mentioned for the Sinulog Parade. Hindi ito yung first time namin, so it's parang repeat of what's been done for the past several years. Yes, you've already been doing this for every year. But how many first aid stations actually have you put up, and where could this be found? Same streets that Attorney Vera mentioned? Yes, we have them in Imos, Fuente Osmeña Boulevard, along Fuente Osmeña Boulevard, sa Mango Avenue also. That's another street that's been closed. So it's really strategically located throughout so that we cover as much area as we can possible from the Sinulog route. And Meron of course, kaming 22 first aid stations. yeah. And of course, ano-ano yung mga kadalasang mga nagiging emergencies sa mga at tinulungan ng PRC kapag sa Sinulog Festival?
what kind of emergencies did you encounter? Both kay Um, Attorney Vera and of course with me, Director Perdices. Yeah, Attorney Vera, go ahead. Gov Cora and sa ating pa mga tagapakinig, ang kalamitan pong na-encounter ng ating teams for patients catered ay yung pagkahilo. Madalas po ito ay sanhi ng sobrang init ng panahon or yung mga umaalis ng bahay na hindi kumain. Ito rin po ay kadalasan sanhi ng dehydration. Meron din po tayong mga na-accommodate na mga nasugatan na pasyente, no, wound dressing yung kalimitan natin ginagawa. Meron din pong pagdurugo ng ilong, siguro sa sobrang init ng panahon. May mga nilalagnat, merong mga nahihirapan huminga, pero kalimitan po ay mga vital signs monitoring. Yeah. Opo. Of course, you are not alone in this effort. Sino-sino mga ahensya na katulong ng Philippine Red Cross para sa maayos na pagdiriwang ng Sinulog Festival? Napakarami po, Gov Cora, mahigit 100 government and non-government organization. Nandiyan yung parati nating kasama, yung DOH, nandiyan yung BFP, nandiyan yung mga City Disaster Risk Reduction Management Office responders, andyan yung mga non-government responders din na katulad natin yung AirRoof, andyan din po yung REACT at iba't ibang mga private organization pa po na parati nating nakakasama every time na merong mga malalaking response na nangyayari sa probinsya ng Cebu. And of course, to Chairman Anton Perdices, ano-ano yung may papayo nyo? What do you suggest? Safety tips sa mga debotong pumunta o lumahok sa Sinulog Festival. Go Well, ahead. as in any festival, and it's going to be the whole day. There's going to be a lot of walking. There's going to be a lot of dancing. So we suggest, the normal things is to keep hydrated. Yes. Yung sa init, if you can't bring an umbrella, at least wear a hat. But most importantly, release the hydration. Because a lot of people, they don't realize it when they're having so much fun. They don't tend to drink that much water. They become dizzy. And then they get hydrated. And also bring snacks with you. And nowadays, pwede ka magbumili yung portable fan from Lazada to keep you cool, to avoid the dehydration and the overheating. Thank you very much. You also had the launching of the Safeguard at Cash Relief Distribution recently in Cebu. Where did you have it? And I understand Secretary General Dr. Gwen Pang was there in Cebu. Unfortunately, Chairman Gordon could not join because of some activities in Manila. How was the launching of the Safeguard? What happened? Yes, so we feel it was a very successful launch. We held it thanks to Savoy Hotel of Mega World. We had it in Mactan. It was attended by several businessmen, a few previous consuls from Korea, with Consul Sung with his wife. And what was most important to us, we had a lot of media coverage because we rely on the media to really market this safeguard so that as many people can put it in their pockets to assist them with any medical benefits that they would need in the future. Certainly, those people who attended the launch of Safeguard will hopefully increase the number of achievement of Cebu. So you mentioned already the agencies that have attended, a number of them. How did you enjoin the people beyond those who attended regarding the safeguard program of PRC in Cebu? Well, the beauty about the Cebu Board of Directors is we have a vast network of connections. So each board member, individually took it to themselves to spread the word to as many of their friends, to as many of the businesses, to let them know meron itong benepisyo sa lahat ng mga tao dito sa hindi lang Cebu pero buong Pilipinas to try to avail of the safeguard. Mura yung service, it's only 1,200 pesos and you get a lot of benefits. So yeah. How many people registered during your launch? Well, have you counted the number of people who joined? Attorney Vera, would you know off the top of my head? I don't. Yeah. Maybe. Yes,
Yes, Govcora, we have more than 100 individuals who registered in the launch, but of Wow. course, it's not in the safeguard itself na registration sa launch lang po, but they have given their pledge and their commitment, and all this are representing different uh, businesses and establishments. Most of them came from the locators of the economic zones. And of course, we have the support of our board of directors, both from Lapu-Lapu chapter and the Cebu chapter. And it was also graced by our uh, present donors and supporters. So sila po ay nandoon din. At syempre yung ating pong mga media ay nagsuporta din po sa atin upang mas marami pa ang makakaalam. Ano po ba yung safeguard? So sabi nga po ni Chairman Perdices, our board of directors took it to themselves. Mismo yung network nila at yung influence nila ay ginamit nila, pero syempre po marami din ang curious. Ano ba tong safeguard na to? And isa nga po sa ating strategy ay ang mag-collaborate both for the government offices and non-government offices at sa iba-ibang organisasyon katulad po ng Hotel, Restaurants, Resorts Association of Cebu, Cebu Chamber of Commerce, at kung ano na po pong mga grupo na pwede nating matap para maging support sa ating programa na Safeguard. I can only say congratulations to Cebu chapter through you, Attorney Maria Vera de Jesus, and of course the chairman, Director Anton Perdices. But I guess the question needs to be asked, what are the challenges still if your chapter, because of the disasters noong 2025, nitong sinulog at launching ng Safeguard. These are three major activities that, of course, impinge on the activities, on the challenges to Cebu Red Cross. Go ahead, both of you. You first, Chairman Anton. Okay, so there was also I'm not sure if it was mentioned earlier, but we recently had a incident with the Binalio landslide where there were several people that were, in a building. So we also sent our people there to do search and rescue, and I believe it is still ongoing. So there's always challenges brought about with anything that happens in the city, be it even now the Santo Niño, the parade. There's always, like we said, maraming taong mag-dehydration, small cuts and bruises from the parade. So the Red Cross is basically always 24/7 on alert to assist. And with the leadership of Attorney Vera, the board is very confident that we're able to overcome and take on any challenges that are thrown our way. Did you experience a greater number who joined, particularly tourists? Because I know the campaign has been quite large in encouraging people to come to Cebu. In fact, my own hairdresser, Boy Navarrete, left his work in Manila to join the Sinulog. I don't have the actual numbers as of today of how many people have attended, but I know for a fact that a lot more people are now open to attending the Sinulog because it's back to the original route within the city. So the city was very happy when it was brought back because, more of the business establishments are able to operate their restaurants along the parade route and stores, etc. So they estimate normally over 1 million people outside of Cebu come to attend this event. Did you feel that more people joined because it's better organized and, of course, the media's good coverage in terms no particular major accidents and controlled environment? Do you feel that has been a boost to more people to come to Cebu? Yes, definitely. The safety, I was told that this year they decided not to turn off the cell signal of mobile phones like they used to. And with Google being your friend, I just searched and it said that over 4 million people are estimated to come in, to turn up into the streets for the massive celebration. Did you also feel that there was what they call discounted tickets to be able to fly to Cebu from other areas?
Did I the am unaware airlines of that, help? but I am unaware of that, but I'm sure there are always special sinulog packages that the hotels and the airlines offer. Parang package deal, fly here, stay here, eat here, ganon. Mm. So, at this point, let us take a break because I'm sure Edison has some announcements to make and, of course, some photos to show before we resume our program. Thank you very much. In the meantime, we'll ask Edison to carry on the other activities that he wanted to put together in our Kalinga Hatid ng Red Cross. Go ahead, Edison. Okay, thank you po, Gob Cora. Magkakaroon po tayo ng maikling commercial break. At sa pagbabalik, meron po tayong hatid po ng Communication Department ng PRC News Flash at meron po tayong isang volunteer mula sa Sinulog na magbibigay ng kanyang mensahe. Ayan ay sa pagbabalik po. Thank you. Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, ex mong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay ex. Hehe. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas Magazine. World Service Sports Radio. Ang taginting ng AM at lakas ng FM. Sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa. Para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 78. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, narito ang kalipunan ng mga balitang Red Cross. Ako si Benj Pagya, nag-uulat para sa Kapistahan ng Poong Nazareno 2026. Umabot sa 6,476 na deboto ang natulungan ng Philippine Red Cross matapos tapusin ang full-scale humanitarian operations nito para sa Kapistahan ng Poong Nazareno 2026. Ayon sa Quiapo Church Command Post, dumating ang imahe ng Poong Nazareno sa Quiapo Church bandang 10:52 ng umaga na nagtapos sa halos 31 hours na prosesyon. Naitalagang pinakamahaba sa kasaysayan ng Pilipinas ang Kapistahan ng Poong Nazareno ngayong taon na dinaluhan ng tinatayang 9.64 million na deboto. Mula January 8 hanggang alas 11 ng umaga ng January 10 ay tuloy-tuloy ang pagbabantay at pagtugon ng mga PRC staff at volunteers. Sa mga first aid station sa mga rutang dinaanan ng prosesyon, 1,288 na pasyente ang nabigyan ng serbisyong medikal. Ang 629 sa mga ito ay sumailalim sa vital signs monitoring, 622 ang ginamot sa minor na kondisyon gaya ng hilo, sugat, pilay, paso, lagnat, hiwa at pasa. Habang 17 na pasyente ang kinailangang sumailalim sa major medical intervention dahil sa malalalim na sugat, bali, deformities, hirap sa paghinga at matinding pananakit. 20 ang inilipat sa iba't ibang ospital sa Metro Manila para sa karagdagang gamutan. Sa PRC Emergency Field Hospital sa Kartilya ng Katipunan, 44 na pasyente ang inasikaso. 34 ang ginamot at pinauwi matapos ang minor treatment habang 10 ang inilipat sa mga kalapit na ospital. Ang mga pasyente ay tinanggap bilang walk-in, referral ng PRC ambulances at mula sa iba pang responding agencies gaya ng Department of Health na nag-refer ng 6 na pasyente. Bukod sa serbisyong medikal, nagbigay ang PRC ng welfare assistance sa 2,204 na individual, kabilang ang pamamahagi ng 2,075 food packs, psychosocial support,
family tracing, referrals at libreng komunikasyon. Sa ilalim ng WASH operations, namahagi rin ng PRC ng 1,300 liters of potable water at 10,000 liters of domestic water. Ito ay nakapagsilbi sa 2,950 na individual upang maiwasan ang dehydration at mapanatili ang kalinisan sa buong magdamag na prosesyon. Ipinabati ni PRC Chairman at CEO Richard J. Gordon na ang traslasyon ngayong taon ang pinakamatagal at isa sa pinakamahirap sa kasaysayan, kung saan hinarap ng mga responders ang iba't ibang hamon habang patuloy na nagtatrabaho ng lampas 48 hours upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Samantala, binigyang diin ni PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang na ang kolektibong pagsisikap ng mga PRC staff and volunteers ang nagbibigay daan upang makapaghatid ang PRC ng serbisyong medikal, welfare assistance at emergency care sa libo-libong deboto sa buong pagdiriwang. Nagpasalamat ang Philippine Red Cross sa mga PRC staff at volunteers, partner agencies at publiko sa kanilang kooperasyon at suporta. Ito ay muling nagpatibay sa pangako nitong maghatid ng serbisyong makatao sa gitna ng malaking pambansang pagtitipon gaya ng Nazareno 2026. Patuloy na nananawagan ng Philippine Red Cross sa mga may mabuting kalooban na tumulong sa mga lugar na naapektuhan ng iba't ibang sakuna. Para sa mga nagnanais magpaabot ng tulong, tumawag lamang sa PRC Hotline 143 o bisitahin ang website ng Philippine Red Cross. Maaari ding magpadala ng mensahe sa official Facebook page nito. At yan ang pinakabagong balita mula sa PRC. Abangan ng mga news updates dito sa PRC News Flash. Ako si Benj Pagya. Po ang mga balita hatid po ng ating communication department at ng syempre isang volunteer ng Cebu City Chapter. Gov Cora? Yes, I am pleased to return to our program pag-aalalay ng PRC ngayong Sinulog Festival 2025 and of course the Safeguard launch which happened in Cebu. I guess on review, you will be able to share what other challenges you had to face which you did not face in the previous Sinulog Festival. Of course, increase in participation is one of those, and mobilization also of the 143 volunteers. Perhaps you can share your experience this time in comparison to previous years. Go ahead, Chairman Perdices, and of course, Chapter Administrator Attorney Vera De Jesus. Gov Cora, for that one, I'd like to pass it on directly to Yes. Attorney Vera because she's really the one that's on the ground handling and she knows more of the details of the Yes. challenges from year on year. So, Attorney Vera, all yours. Attorney. Yes. Yes, Gov Cora and Sir Edison. It's a very good question, no? Dahil nga po sa earthquake at sa tino na ating naranasan, tayo po ay medyo nahirapan na medyo maaga ang pag-identify ng mga volunteers na
mamomobilize natin ngayong sinulog. Dati-rati po kasi as early as October, meron na tayong plantilla kung sino-sino ang mga madideploy sa iba't ibang lugar at anong mga aktibidades. Sino-sino yung mga RC-140 volunteers na magbabantay ng mga tulay, punerarya at kung saan-saan pa pang mga lugar na pwede nating matayuan ng welfare station. Ito po ay sa kadahilan ng karamihan ng mga taga Cebu ay apektado ng Bagyong Pino at ng pong earthquake at sa katotohanan lamang, yung ating mga dineploy ngayon ng mga taga Bugo, sila po ay mga biktima rin ng earthquake. And not to mention our very team leader from the north who was included in the casualty last earthquake, magnitude 6.9 earthquake. At syempre po, nandiyan din yung ating challenge sa logistic dahil yung ating pong operation ay simultaneous nating ginagawa. Hindi tayo tumitigil sa isang ongoing na activity dahil lamang sa meron tayong panibagong idinagdag na kailangang maasikaso. Ano po, GovCora? So tayo po ay nagpatuloy sa paghahanda habang tayo ay nakasuporta sa mga komunidad na apektado ng lindol at ng bagyo. Pinaghandaan din po natin na dapat maging successful yung pag-launch ng safeguard dahil ito nga po ay malakihan at ninanais nating marami ang maging parte ng Philippine Red Cross at makapagsuporta sa ating tong organisasyon. Isa pa po na ating mga naging challenge ay karamihan ng ating mga Red Cross Youth Volunteers na madalas nating nakakasama ay hindi po pwede kasi kung yung mga nakaraang taon, kapag sinulog po ay walang pasok pero ngayon parang wala pong i-declare na dapat walang pasok yung mga paaralan ngayon sa pagdiriwang. So nahirapan po tayo na mag-identify din ng mga Red Cross Youth Volunteers na pwedeng makatulong sa atin na hindi maapektuhan yung kanilang academic status. Pero lahat pong yan, GovCora, ay ating pong nalampasan, na-address natin kasi sabi nga natin sa Philippine Red Cross, hindi tayo pwedeng magpatalo sa kung anong challenge meron tayo. We should always have our contingency. So andyan yung ating mga community-based Red Cross Youth Volunteers, yung ating mga Red Cross 140 volunteers na kahit hindi po natin tinawagan ay pusang loob na pumunta sa Cebu chapter at nagtanong kung ano ang maaari nilang maitulong. At syempre, not to mention na naman yung mga tulong na ibinigay ng ating mga board of directors. Maliban po sa kanilang moral support na binibigay, andyan din po yung mga padala nila sa atin ng mga logistical needs, simula sa sasakyan at madalas din po, hindi lang sasakyan ang pinapahiram nila, kundi kasama na rin po pati yung mga driver. Of course, we missed in this interview Wilton Uiking Tian, who's a member of the board of directors of PRC Cebu City. I'm sure he must have had some problems coming. But at any rate, the mobilization of 140 volunteers have also been, and the deployment have been affected by the previous disasters which you still had to cope with. And it's understandable. But nonetheless, mobilization of 140 volunteers continues to be the key, so that we can say Red Cross is always first, always ready, always there. Perhaps with Director Anton Perdizes, how did you find the comparison between the previous Sinulog and this last one? Is it any better and more improved? What can you say, Chairman Perdizes? Thank you, GovCora. From what I've heard and what I know, it's gotten better with more volunteers wanting to join the Red Cross and participate in all these events, right? And especially, it's very important that the youth, the Red Cross youth, are the ones that really like volunteering their time and their effort to make a difference in assisting with all the, challenges that the Sinulog brings to everybody. I'm glad you mentioned the role of the Red Cross youth, because in this coming year, we want to be able to really harness the youth population of the Philippines, particularly in large cities like Cebu, which is of course noteworthy to mention that you have been successful in getting a lot of youth to participate. So I guess the last question now will be, how do you foresee the Red Cross in Cebu to better manage to increase
its capacity to have volunteers, have more volunteers, and of course, to have support for the safeguard? What strategies do you envision that you will continue to undertake or initiate this coming year? Attorney Vera, and of course later on, Chairman Perdices. Opo, Gov Cora, yan nga po ay nasa ating, sabi ng mga board ko, bucket list. Pag-uusapan namin, ora-orada, ora mismo pagkatapos ng mga operation. So, ando dyan po, syempre, yung capacity building, ano. So, pagdating po sa suporta, lalo na yung sa safeguard, dapat, bago kami lumabas para mag-recruit ng iba, kami mismo maging member. Kami mismong mga staff, volunteers, mga board of directors, lahat naman po ay nakapag-member na. In fact, na-extend nila yan sa kanilang mga family members, katulad ni Senior Anton Perdices, in-extend niya nung 1 taon sa mga kasambahay niya. I think pati sa kapitbahay niya, and hanggang sa company po. Same with the Red Cross Youth, Gov Cora, tumutulong sila sa atin. Ano po? So, dapat po kapag nagbibigay tayo ng capacity building sa ating mga volunteers, may it be a Red Cross 143 or the community-based volunteers or the school-based volunteers, hindi doon natatapos, hindi doon nagsisimula at natatapos yung kanilang engagement sa Red Cross. Kailangan mag-come up tayo sa isang programa, isang activity na sila mismo magre-recommend. Yan po yung gusto natin gawin na strategy para merong ownership. So if you give you this particular training, what do you think is the best activity na meron kayo na pwede nating masustain, viable, na in a long term, makakatulong sa Red Cross at hindi lamang sa Red Cross, kundi sa komunidad. So yun po yung gagawin natin kasi madalas kapag nagbigay tayo ng training, what's next? Nawawala yung momentum. So kailangan natin i-continue ano pa yung mga dapat. At syempre, hindi natin dapat itigil yung pagre-recruit. Mahirap, Gov Cora, I should be very honest, mahirap mag-recruit kasi hindi naman lahat ay may puso ng pagiging volunteer. Sabi nga natin, voluntary service is a calling. Maraming gusto mag-volunteer, pero syempre, kung ano lang yung gusto nilang oras, kailan sila available, saka sila makakapunta. Pero sa atin kasi, ang mga volunteers, they really make time for us. So, it's a process. It will take time for us to convince people that this is voluntary service, we really need them, and that let us emphasize that the very community that we are taking care of is the same community where their family is living. So, sino bang puprotekta ng komunidad na yon? Kundi tayo-tayo lang din po. So, yan yung ating mga strategy. And the best way to encourage people and convince the general public is to show to them na ito kami, ito yung ginagawa namin. So, hindi pwedeng matinggal lang at matigil lamang sa technical trainings, yung ating mga volunteers, pati na rin po yung ating mga board, kundi dapat nga po, sabi ko kanina, mag-come up sa isang programa na maganda, na kahit matagal ng panahon, relevant pa rin siya, effective, nakakatulong sa komunidad, sa organisasyon, nakakatulong sa value ng mismong ating mga volunteers. So, kung titignan natin, lahat nakatulong, win-win. At hindi mawawala yung momentum, may ownership. Mas maganda po kasi, Gov Cora, na yung mga gagawin natin ay hindi in-impose lang na gagawin natin kasi in-impose lang, so we have to comply. Pero kung sa kanila mismo manggagaling, kung ano yung gusto nilang gawin, basta naka-align sa programa ng Philippine Red Cross, there will always be this sense of ownership. And the sustainability will not be very difficult to achieve. Well said. And I'm sure Director Anton Perdices has his own style of leadership that will sit very well in Cebu chapter, as you have already done in the past and will do in the future. Final words, Director Anton, for those who have watched our program and future that you want to see with Cebu chapter. Go ahead. Yes, just like Attorney Vera said, right? It's all about volunteerism, and we see that a lot of the people that volunteer know and see what the Red Cross has done within the city and within their families. Assistance maybe with ambulance or with blood.
So that's why when it will be a easier sell to get people to volunteer and also to use the safeguard because they've used these services before. Along with us, we rely on events like this radio program and the media to spread the word about who the Red Cross is, ano yung mga benefits sa safeguard, and also we're looking to do more of a parang digital marketing because that's where the future is now. Yung lahat ng mga volunteer are always online, magtingnan sila ng mga TikTok, mga Facebook, ganyan. So we really need to make sure that we're penetrating those forms of media as well to be able to gather as many volunteers and to be able to distribute the safeguard to as many people possible. Certainly, we can do more with people who believe in our cause, and definitely, how can we miss with leadership of your leadership in Cebu, with Director Anton Perdices, and of course, with Attorney Maria Vera de Jesus as chapter administrator. So to both of you, as a result of our program, a prayer for the nation. Lord, let me be the change I want to see, to do with strength and wisdom all that needs to be done and become the hope that I can be. Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark in faith, service, and communion. Let us start the change we want to see, the change that begins in me. Wonderful interview. Thank you for the topic we had, pag-alalay ng PRC ngayong Sinulog Festival 2026 Safeguard Launch sa Cebu. Maraming salamat to both of you, Director Anton Perdices and Attorney Maria Vera de Jesus. God bless you both. Thank you very much. Okay. Maraming salamat po, Gov Cora. Okay. Thank you very much din. Okay, Gob, baka may announcement, may mga announcement pa si Attorney Vera. Bigay na natin ng mga huling sandali kay Yes. Attorney. Final words Apo. to challenge the Cebu chapter for this episode. Yes, Attorney. Yes, Sir Edison. So I am calling Cebuanos and even those who are not from Cebu. We accept registrants for safeguard, regardless of where you come from, and be a member of Red Cross. Marami po nagpapasalamat sa atin, pero syempre po nagpapasalamat din kami sa suporta nila. Sabi nila marami tayong naibigay sa komunidad. Sa akin lang po, no, mas maraming maitutulong ang Red Cross at mas mahaba, magagawa pa nating magstay ng mahaba sa pagtulong kung tayo po ay susuportahan din. So mag-register po kayo sa Safeguard. Ang atin pong opisina ay nasa Fuente Osmeña Boulevard lamang, katabi ng Rizal Public Library. At marami po mag-accommodate sa inyo. And ang Safeguard po ay hindi lamang protection sa inyo in times of accident. Ito rin po ay malaking tulong indirectly doon sa mga taong kahit hindi ninyo kilala, who knows, in the future, isa pala kayo sa magiging parte ng pag-recover nila. So yun lamang po, Gov Cora, at maraming salamat po sa pagbibigay ng oras sa Cebu at sa aming pong sa ating pong team dito at sa inyong paniniwala na ang Cebu chapter ay magagawa lahat ng mga pinagagawa at dapat gawin despite of the challenges. Thank you very much. And of course, to Chairman Perdices, thank you very much for this afternoon's program. Yes. Maraming salamat, Gov Cora. It's a pleasure. Nice natin congratulate at ibigyan ng sila saludo, sila Attorney Vera at ang kanilang mga board, ang kanilang volunteers, ang kanilang staff. Talaga nga naman, alam niyo, Gov Cora, 2025 napaka-challenging ng kanilang taon dahil may lindol, mayroong bagyo, at kung ano-anong mga nangyayari, tapos sabay launch sila ng Safeguard at buti na naging successful ang kanilang mga event nito at nagkaroon sila ng cash grant nitong nakaraang linggo. At yan na po ang ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ngayon pong ika-18 ng buwan ng Enero. At ito po si Edison Enriquez at susunod na po ang pagbabalita hatid ni Sir Albert Sebastian. Kasunod po yan ng programa ni Vance Fernandez. Oras ay 8 minuto bago mag alas 4 ng hapon.